salita ng estudyante na siya magbuot kung ilang oras lang ipapasok niya sa school. My God. Itong anak ko guys, junior high school siya. Pero siya ang magbuot kung anong oras siya papasok, ilang oras lang siya sa school. Kasi guys, nagkaroon kami ng problema nga kasi nga mayroon siyang isang linggo siyang hindi talaga pumasok. Ayaw niya talaga kahit hilahin mo sa kama, ayaw niya talagang pumasok. So pumunta ako sa school, nakipag-usap ako sa teacher, sa counseling. Anong gagawin ko? Ayaw pumasok ng anak ko, nabully ba to sa school, ganyan? Wala naman. At yung anak ko rin, pag tinanong ko, wala naman talaga. Hindi, ang sagot niya sa akin, hindi ko alam mama. Yaruki wanay. Wala daw siyang ganang pumasok. So na problema kaming lahat sa kanya. Ngayon, ang sodan sa akin sa school, pati yung teacher niya mismo, kung papasok siya, kahit konti, magkaudaso lang siya sa school, okay na. Ayun, ang lakas ng loob. Ang kapal na mukha. Sabi niya, ngayon, lang ako, hanggang 10:30 lang ako. Ay, ito naman si mama, kasi ang sabi sa akin sa school, wag mong pilitin, Moriari Shinai, don't force, ganyan, tumalsik inaway ko. Don't force daw. Yun ang sistema dito sa Japan. Malakas yung mga bata nila dito. Malakas ang, may power sila kaysa teachers tsaka sa mga parents. Sundin ang bata kasi ang dahilan nga, maraming nagsusuicide na mga bata. Pag pinipilit mo sa kanila yung hindi nila gusto, na de-depress. Yun ang problema dito sa Japan. Kaya ingat na ingat sila yung emotion ng bata, yung sundin. Kaya kung sa Pilipinas lang to, latos to ba? Latos. Bunalan. Lamig kay kulatahon, pero pulis ka dito, kulong ka kaagad dito sa Japan pa ganyan. So ang nangyari, siya, ang galing niya na-intimidate niya tanan na niya, very intimidating siya, magaling siyang magpaikot. Tingnan mo siya ngayon ang magpresidente ka na lang ng Japan, Mizuki, kung ganyan. Siya magbuot. So ngayon, bukas 3 hours lang ako, tuwang-tuwa na yung teacher. Ay, 3 hours, humaba-haba. Ngayon, 2 oras. Nagagalit si Pangga, sabi, sayang naman yung binabayad ng lunch niya. Sa susunod, sabihin mo na hanggang lunch naman pumasok siya. Kaya ngayon, pag uwi niya ngayon, kakausapin ko siya, sabi ng papa mo, kailangan hanggang lunch, sayang naman yung bayad mo sa pagkain mo, uuwi ka ng 10:30. Ito susunduin ko siya, uuwi daw siya ng 10:30. Walang pwedeng mag-force sa kanya, pati school. Tinatanggap nila kahit 2 oras siya pumasok. Diyos me, sabi ko, oh my God. Pero ang kondisyon naman guys, wala talaga siyang cellphone. Pag kunwari 2 oras siyang papasok, 2 oras lang ang cellphone niya. Ganun din ang kondisyon ko sa kanya. Kasi hindi pwedeng, alam mo, lahat ng gusto niya masusunod. Ay ambot lang talaga. Maraming siyang incentives, marami siyang gusto na hindi ko talaga ibibigay. Ganito yung sistema niya ngayon. Na siya, 2 weeks na siyang ganito, siya magbuot. Siya ang nasusunod kung ilang oras lang ipapasok niya. Nung nakaraan, buong araw siya pumasok, tongto yung teacher, sige, yung sinabi sa akin, anuhin ko daw yung, ko daw yung humite, yung parang i-appreciate ko daw talaga na pumasok siya buong araw. Oh my God. Tapos pag uwi niya, sabi ko naman, syempre sinunod ko naman yung teacher. Sabi ko, ay be, nene, buong araw ka nakasurvive ka sa buong araw, yeah. Sabi ba naman niya, bili mo ako ng cake. Tragis. Pati, malaking celebration guys, kung makapasok siya ng isang araw, buong araw, lahat subject pasukan niya. Ganun katindi yung anak ko, na anong power ginawa niya, bakit napasunod niya lahat, pati lahat sa eskwelahan. Hindi ko alam, pati ako, kasi kahit anong pilit ko sa kanya, pag ayaw niya talaga. Susunduin ko siya ngayon. My goodness. Sabi ng papa niya, pumasok siya hanggang kumain siya doon, hanggang lunch, bago siya umuwi. Mapapagalitan to ngayon. Kasi nandito si Pangga ngayon eh. Susunduin ko, my God. Mayroon bang ganyan? May anak kayo? Sino bang may mga anak na half Japanese dyan? Baka nag-iisa lang ba tong anak ko? Tinanong ko naman sa counseling, sabi marami daw. Sabi ko, ba't ganon? Ba't pinapayagan yung mga ganito? Paano sila matututo, no? Ewan ko lang, pero basta ang priority nila na hindi ma-depress, hindi sila
Pa-share naman kung may mga anak kayo dyan, i-share nyo naman, i-comment nyo naman kung anong dapat gawin. Wala talaga siyang ganang pumasok. Hindi naman siya binubuli sa school. It's just that hindi siya nagkakaroon ng kaibigan kasi itong anak ko, wala tong na siyang mangunguna. Hindi siya nangunguna. Gusto niya yung siya nilalapitan. Gusto niya yung siya kinakausap. May mga friends siya outside school kasi. Kaya ang problema, wala siyang inspiration na excited kang pumasok dahil marami kang friends doon. Walang ganon. Kasi bago siya dito first year siya, 'di ba, ng junior high. Tapos bago lahat ng classmate niya kasi lahat ng classmate niya yung elementary niya, lahat noon pumunta sa ibang school. Dito sila lahat dapat pupunta. Ayaw niya, siya yung ayaw. Kasi may nambubuli sa kanya doon. Ayaw niya talagang pumasok doon sa pinupuntahan ng lahat ng classmate niya na elementary. So, nilipat namin siya dito sa bagong eskwelahan na wala talaga siyang kakilala. O, yun na naman napapala niya. Wala siya ang nag-decide niyan. Ngayon kami na may problema. Wala siyang ganang pumasok. Siyempre, she don't make friends kasi paano siya makapagkaroon ng kaibigan yan? Minsan-minsan lang siya pumasok. May jikay pa. Kaka-stress tong anak ko. My goodness. Pa-comment naman ano namang pwedeng gawin sa mga nasa Japan dyan na may junior high school. Wala talagang ganang pumasok tong anak ko. Yun lang.